Mahilig ka ba sa mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil at hustisya? Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe muna sa aming channel at maging bahagi ng aming pamilya. 10. 10 taon ng pagiging basahan. Habang nagpapakasasa sila sa luho, nakaluhod ako sa sahig, nagpupunas ng sarili kong luha. Wala kang kwenta, baog! Ang sigaw ng asawa kong ipinagpalit ako sa isang kabit na buntis. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Ang yaman na ninakaw nyo, unti-unti kong babawiin. Mula sa abo ng aking pagkatao, babangon ako. Handa na ba kayong harapin ang impyernong ginawa nyo? Huwag mong dungisan ang hapagkainang ito ng iyong kamay, Maribel. Isang baog na kagaya mo ay walang karapatang maghain ng pagkain sa anak ko. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalim na labaha na humiwa sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Maribel sa gitna ng dining room. Hawak ang isang mangkok ng mainit na sopas, ang paboritong putahe ni Carlos na 3 oras niyang masusing inihanda. Ngayong gabi, ang kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Nakaayos ang mesa, may mga kandilang nakasindi at suot niya ang bestidong binili niya, gamit ang maliit na perang itinabi niya mula sa pagtitinda ng kakanin sa labas ng kanilang bahay. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng pagmamahal na ibinuhos niya sa pagluluto ay tila naging abo. Naglakad palapit si Doña Carmen. Ang mukha nito ay puno ng pandidiri. Sa isang mabilis na galaw, hinawi ng matanda ang mga kamay ni Maribel. Ang mangkok ng porselana ay nahulog sa sahig. Lumikha ng isang nakabibinging tunog ng pagkabasag na umaling-awngaw sa buong silid. Ang mainit na sabaw ay tumilamsik sa paanan ni Maribel, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng paso. Mas matindi ang hapdi na nagmumula sa kanyang dibdib. Mama, ano pong nagawa ko? Ang tanging naibulalas ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Anong nagawa mo? 10 taon, Maribel. 10 taon mo nang ginagawang tuyot ang pamilyang ito. Walang supling, walang tagapagmana. Para kang isang sumpa sa bahay na ito. Ang bulyaw ng matanda, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Eksaktong bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Carlos. Inasahan ni Maribel na lalapit ang kanyang asawa, yayakapin siya at sasabihing, "Mama, tama na." Ngunit ang nakita niya ay tila isang bangungot na gising. Si Carlos ay hindi mag-isa. Nakahawak sa kanyang braso ang isang batang babae, marahil ay nasa 25 anyos pa lamang, na may suot na hapit na damit na nagpapakita ng isang malusog na umbok sa kanyang tiyan. Carlos, ang tawag ni Maribel. Umaasang guni-guni lamang ang lahat, ngunit lumamig ang mga mata ni Carlos habang nakatingin sa kanyang asawa. Walang bakas ng pagsisisi, walang bakas ng pagmamahal na ipinangako nito 10 taon na ang nakalilipas. Maribel, si Lara ito. Buntis siya. Magkakaroon na ako ng anak, ng tunay na pamilya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maribel. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging malapot. Mahirap lang hapin. Pero Carlos, sabi mo, okay lang sa'yo kahit hindi tayo magkaanak. Sabi mo, sapat na ang pagmamahalan nating dalawa. Tumawa si Carlos, isang tawang puno ng pangungutya na tila ba ang mga nakaraang taon ay isang malaking biro lamang. Iyon ay noong wala pa akong pagpipilian, pero ngayon, kailangan na nating tapusin ang kahibangan na ito. Mag-empake ka na, Maribel. Ayaw kong dito lumaki ang anak ko sa ilalim ng anino ng isang babaeng walang pakinabang. Hindi makagalaw si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig at ang kanyang pandinig ay tila na puno ng ugong. Nakita niya kung paano inalalaya ni Carlos si Lara paupo sa silya na inilaan niya sana para sa kanilang anibersaryo. Nakita niya kung paano ngumiti si Lara, isang ngiting mapanuri at puno ng tagumpay. Wala siyang nagawa, kundi ang tumalikod at maglakad patungo sa maliit na silid sa likod ng bahay kung saan siya inilipat ni Doña Carmen noong nakaraang taon. Sa gitna ng dilim, habang nanginginig ang kanyang buong katawan,
Sinimulan niyang isilid ang kanyang iilang gamit sa isang luma at kupas na maleta. Ang bawat tela na kanyang itinutupi ay tila bahagi ng kanyang pagkatao na binabali at dinudurog. Habang kinakapa ang ilalim ng kama para tingnan kung may naiwan pa siyang gamit, tumama ang kanyang kamay sa isang kahon ng sapatos na luma na at puno ng alikabok. Alam niya ang kahong ito. Dito itinatago ni Carlos ang kanyang mga dokumento mula sa trabaho bago sila lumipat sa malaking bahay na ito. Sa pagmamadali at kalituhan, nabitawan niya ang kahon at nagkalat ang mga papel sa sahig. Isang puting papel na may selyo ng isang kilalang laboratorio ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakasulat doon ang pangalan ng kanyang asawa, Carlos Ilustre. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa pagsisikap na basahin ang mga medikal na termino sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Doon, sa ilalim ng kategoryang Sperm Analysis Result, nakasulat ang mga salitang tila isang hatol ng kamatayan. Azoospermia, total sperm count, 0. Ang papel ay tila naging apoy sa kanyang mga kamay. Binasa niyang muli ang petsa. 5 taon na ang nakalilipas. Alam ni Carlos. Alam ni Carlos na siya ang may problema. Alam ni Carlos na hinding-hindi siya magkakaroon ng anak. Isang malakas na pagsabog ng emosyon ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi ito lungkot, kundi isang nag-aapoy na galit na ngayon lamang niya naramdaman sa buong buhay niya. Sa loob ng 10 taon, hinayaan siyang insultuhin ng kanyang biyenan. Hinayaan siyang maglakad sa kalsada na nakayuko dahil sa hiya na hindi niya kayang bigyan ng apo ang pamilya. Hinayaan siyang maniwala na siya ay isang kawayang tuyo. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ginamit siya ni Carlos bilang kalasag upang itago ang sarili itong kapintasan. At ngayon, nagdala ito ng ibang babae sa bahay na ang dinadala sa sinapupunan ay isang batang hinding-hindi magiging kanya. Napatitig si Maribel sa kawalan. Ang luha sa kanyang mga mata ay natuyo, pinalitan ng isang malamig at matalim na liwanag. Hawak niya ang katotohanan sa kanyang mga kamay, isang lihim na sapat na upang wasakin ang buong mundo ni Carlos. Ngunit hindi pa ngayon. Tumayo si Maribel, dahan-dahang itinupi ang papel at isinilid sa pinakalihim na bahagi ng kanyang maleta. Tumingin siya sa bintana, sa labas kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa mga dahon, lumilikha ng isang malungkot at mabigat na himig. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang kasinungalingang ito, Carlos? Hanggang kailan mo kayang lokohin ang sarili mo habang ang babaeng mahal mo ay may dalang bunga ng ibang lalaki? Nakatayo lang siya doon, mag-isa at wasak. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang lakas ng isang taong wala nang mawawala. Ang bawat hakbang pabalik sa sala ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ngunit para kay Maribel, ang hapdi sa kanyang talampakan ay wala kumpara sa malamig na puot na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Nakita niya sina Carlos, Doña Carmen at Lara na masayang nagtatawanan habang nilalantakan ng mga putaying. Siya ang nagpakahirap magluto. Isang pamilyang binuo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Dahan-dahang lumapit si Maribel at sa harap ng tatlo ay dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig, lumikha ng isang mahinang tunog na tila pagbasag ng huling piraso ng kanyang dangal. Carlos, Mama, nakikiusap ako. Ang simula niya, ang boses ay sadyang ginawang paos at puno ng pagsamo. Wala akong matutuluyan. Wala akong pera. Hayaan niyo muna akong manatili rito ng kahit 1 buwan lang. Kahit sa bodega lang ako matulog. Ako na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Magiging katulong niyo ako. Huwag niyo lang akong itaboy sa kalsada. Nagkatinginan ang mag-ina. Isang mapanuring ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Carmen. Ang makita ang dating reyna ng kusina
na ngayon ay nagmamakaawa sa kanyang paanan ay isang tagumpay na mas matamis pa sa kahit anong panghimagas. Tingnan mo nga naman, Carlos, ang taas ng lipad pero dito rin pala ang bagsak sa lupa. Ani Doña Carmen habang pinupunasan ang kanyang bibig ng mamahaling table napkin. Sige, maaari kang manatili, pero huwag mong iisiping asawa ka pa rito. Ikaw ang maglalaba, maglilinis, at magsisilbi kay Lara. Ayaw kong mapagod ang magdadala ng apo ko. Tumango si Carlos, ang kanyang mukha ay puno ng kayabangan. Isang buwan, Maribel. Pagkatapos niyan, kahit mamatay ka pa sa gutom sa labas, wala na akong pakialam. Inilipat si Maribel sa bodega sa likod ng bahay. Ang silid ay maliit, madilim, at amoy amag. Ang tanging bintana ay natatakpan ng makapal na alikabok at ang bawat galaw niya sa lumang papag ay lumilikha ng isang malungkot na ingay ng kahoy na tila dumaraing. Ngunit sa sandaling sumara ang pinto at naiwan siyang mag-isa, ang mapagkumbabang anyo ni Maribel ay biglang naglaho. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone. Sa ilalim ng kumukutitap na ilaw ng bombilya, binuksan niya ang online banking account ng kanilang tiyemban, ang Maribel Sweet Bites. Ito ang negosyong itinayo niya gamit ang sariling pawis. Ngunit ang lahat ng kita ay direktang pumapasok sa account na kontrolado ni Doña Carmen. Nakita niya ang balanse. Malaki pa ang pera, ngunit alam niyang sa luho ng dalawa, madali itong mauubos. Hindi niya makukuha ang lahat. Bulong niya sa dilim. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos sa screen. Sinimulan niyang i-trace ang bawat transaksyon, naghahanap ng butas kung paano niya mababawi ang mga pondong siya naman talaga ang nagtrabaho. Kinabukasan, nagsimula ang kanyang kalbaryo bilang utusan. Inutusan siya ni Lara na labhan ang kanyang mga mamahaling damit sa pamamagitan ng kamay. Habang nakaluhod si Maribel sa tapat ng batya, ang tunog ng pagkuskos ng tela sa kahoy na pampalo ay tila isang ritual ng pagtitimpi. Ang bawat patak ng pawis na pumapatak sa sabon ay paalala ng kanyang panuno. Napansin niyang iniwan ni Lara ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa sa labas habang ito ay natutulog. Gamit ang basang-basahan bilang palusot, lumapit si Maribel. Isang abiso ang lumitaw sa screen ng phone ni Lara. Isang mensahe mula sa isang contact na nakapangalan lamang sa titik na M. Nasaan na ang pera? Huwag mong isiping makakatakas ka sa akin dahil lang nakahanap ka ng bagong bibiktimahin. Nanlamig ang mga kamay ni Maribel. Sino si M? At anong sikreto ang itinatago ni Lara? Mukhang hindi lang siya ang nag-iisang may hawak na alas sa bahay na ito. Bago pa man siya makabasa ng higit pa, ang boses ni Doña Carmen ay bumanat mula sa kanyang likuran. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan, Baog? Tapusin mo na ang paglalaba at maghanda ka na ng merienda. At siguraduhin mong masarap, dahil kung hindi, baka bukas pa lang ay nasa kalsada ka na. Opo, Mama, sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Pagbalik niya sa bodega, ng hapong iyon, kinuha ni Maribel ang isang maliit na notebook na nakatago sa loob ng kanyang unan. Doon ay nakasulat ang lahat ng kanyang mga recipe, ang mga lihim na sangkap na nagpaunlad sa kanilang tiyemban. Naalala niya ang sinabi ng kanyang abogado noong nakaraang taon tungkol sa intellectual property. Sa isang biglang pag-asa, binuksan niya ang mga lumang dokumento ng registration ng negosyo na laging bit-bit ni Doña Carmen sa kanyang bag na naiwan nito sa sala kanina. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang fine print. Ang mga recipe at ang pangalan ng negosyo ay nakarehistro sa ilalim ng Maribel Salvacion, ang kanyang dalagang pangalan. Dahil sa katamaran ni Doña Carmen na asikasuhin ang mga papeles, noong nagsisimula pa lang sila, hindi kailanman nailipat ang legal na pagmamay-ari sa pamilya Ilustre. Isang mapait ngunit matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel.
Ang tiemban na pinagmamalaki nila, ang tanging pinagkukunan nila ng yaman, ay legal na sa kanya pa rin. At sa oras na bawiin niya ito, maiiwan silang lahat na walang kahit isang kusing. Ngunit ang nangiting iyon ay naputol nang makarinig siya ng marahas na pagkatok sa pinto ng bodega. Ang pinto ay bumukas ng malakas, lumikha ng isang tunog na yumanig sa mga luma at marupok na dingding. Nakatayo doon si Carlos, ang muka ay pulang-pula sa galit habang hawak ang kanyang tablet. "Maribel, anong ginawa mo sa system ng shop? Bakit hindi ako makapag-log-in sa management portal?" Tumayo si Maribel. Itinatago ang takot sa likod ng isang inosenteng muka. "Hindi ko po alam, Carlos. Baka may problema lang ang internet." Hinawakan ni Carlos ang kanyang braso. Nang mahigpit, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Maribel. "Huwag mo akong lokohin. Kung malaman kong may kinalaman ka rito, hinding-hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo." Mabigat ang bawat hakbang ni Maribel, palabas ng tarangkahan ng mansyon ng mga ilustre. Sa kanyang kamay ay bitbit niya ang isang lumang basket, ang kanyang palusot. Upang makalabas, kailangan niyang bumili ng mga espesyal na sangkap para sa paboritong ensaymada ni Doña Carmen na tanging sa malalayong pamilihan lamang matatagpuan. Ngunit ang bawat paghakbang niya palayo ay tila paghinga ng sariwang hangin na matagal nang ipinagkait sa kanya. Tumuloy siya sa lumang distrito kung saan nakatayo ang kauna-unahang sangay ng kanyang tiemban. Habang nakatayo sa tapat ng gusali, nakita niya ang mga pagbabago. Ang dating masaya at makulay na tindahan ay tila nawawalan na ng sigla sa ilalim ng pamamahala ni Carlos. Ang pintura ay nagsisimula ng magtuklap at ang amoy ng bagong luto na tinapay na dati ay humahalimuyak sa buong kalye ay tila naging matabang. "Miss, bawal tumambay dito. May construction sa kabilang bahagi." Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Napalingon si Maribel at natagpuan ang isang lalaking matangkad, may suot na puting hard hat at hawak na mga blueprint. Ang kanyang mga mata ay may taglay na kakaibang katahimikan na tila ba nakakakita sa kabila ng pagpapanggap ni Maribel. Siya si Gabriel, ang arkitektong inupahan upang ayusin ang katabing gusali. Bago pa man makasagot si Maribel, isang maliit na bata ang sumulpot mula sa likuran ni Gabriel. Isang batang babae na may malalaking mata at kulot na buhok, si Maya. Tumingala ang bata kay Maribel at sa isang iglap, tila nakita ng bata ang lungkot na nakatago sa ilalim ng suot nitong lumang bandana. Dahan-dahang kinuha ni Maya ang isang maliit na candy mula sa kanyang bulsa. Ito ay bahagyang tunaw na dahil sa init. Ngunit nang iabot niya ito kay Maribel, naramdaman ng babae ang isang init na mas matindi pa sa kahit anong hurno-hurno. "Para sa iyo po, tita ganda. Huwag ka na pong malungkot," ang inosenteng sabi ng bata. Sa loob ng 10 taon na tinawag siyang baog at walang silbi, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Maribel ng tunay na pagmamahal mula sa isang bata. Ang munting candy na yon ay tila naging gamot sa sugat ng kanyang puso. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng isang butil ng luha na agad din niyang pinunasan. "Salamat, maliit na anghel," bulong ni Maribel bago mabilis na naglakad palayo. Dala ang bagong lakas ng loob. Nagpunta siya sa isang maliit at tago na opisina ng isang abogado. Sa loob ng silid na amoy lumang papel at tinta, pinirmahan ni Maribel ang mga dokumentong magpapabago sa kanyang buhay. Lahat ng kanyang mga recipe, ang legal na pagmamay-ari ng pangalan ng negosyo, ay inilipat niya sa isang bagong tatag na kumpanya na pinangalanan niyang Laya. Sa batas, ang pamilya ilustre ay wala ng hawak kundi ang mga pader ng kanilang tindahan, ngunit ang kaluluwa nito ay nasa kamay na ni Maribel. Pagsapit ng hapon, habang bumubuhos ang malakas na ulan, sumakay si Maribel sa bus pauwi. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong ng bus ay tila isang malungkot na ritmo ng kanyang nakaraan.
Sa kanyang pagkagulat, naupo sa bakanting upuan sa kanyang tabi si Gabriel. Hindi ito nagsalita. Tila ramdam nito na kailangan ni Maribel ng katahimikan. Nang hindi na mapigilan ni Maribel, ang hikbi na kanina pa nakabara sa kanyang lalamunan, dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang isang malinis at puting panyo. Ang panyo ay may amoy ng kape at bagong tabas na kahoy. Minsan, ang ulan ay paraan ng langit upang sabihing okay lang na umiyak. Ang tanging sabi ni Gabriel. Sa gitna ng siksikan at maingay na bus, naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang kapayapaan sa piling ng estrangherong ito. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang winakasan ng malakas at paulit-ulit na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng basket. Nang tingnan niya ang screen, ang pangalan ni Carlos ay kumukurap-kurap na tila isang banta. Nang sagutin niya ito, ang boses ni Carlos ay sumabog sa kanyang pandinig, puno ng galit at takot. Maribel, nasaan ka na? Bakit tumawag ang accountant at sinabing ang lahat ng automatic transfer ng kita ng shop ay biglang napunta sa isang frozen account? Anong ginawa mo sa pera namin? Bumalik ka rito ngayon din kung ayaw mong kaladkarin kita sa harap ng lahat. Ang boses ni Carlos ay tila kidlat na gumuhit sa madilim na langit. Napatingin si Maribel sa panyong hawak niya. Pagkatapos ay sa sariling refleksyon sa bintana ng bus na basang-basa ng ulan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ang bus ay patuloy na bumabaybay sa gitna ng unos. Ang lason ay hindi palaging mapait. Kung minsan, ito ay nakabalot sa tamis ng isang matatamis na salita at sa anyo ng isang masunuring asawa. Pagbalik ni Maribel sa mansyon, sinalubong siya ng isang malakas na sigaw na yumanig sa mga kristal na chandeliers sa sala. Si Carlos ay tila isang hayop na nakakulong, pabalik-balik sa paglakad habang hawak ang kanyang tablet na nagpapakita ng mga pulang numero ng kanilang naluluging negosyo. Nasaan ang mga sangkap, Maribel? At nasaan ang paliwanag mo tungkol sa frozen account? Ang bulyaw ni Carlos, ang kanyang muka ay malapit na sa muka ni Maribel. Ibinaba ni Maribel ang kanyang basket at yumuko. Hinayaan ang kanyang buhok, natakpan ang ningning ng tagumpay sa kanyang mga mata. Carlos, pasensya na. Ang mga supplier, nagtaas na sila ng rates. Sabi nila, kung hindi tayo magbabayad ng cash, hindi nila ilalabas ang mga stocks. Tungkol naman sa account, kinausap ko ang bangko. May system error daw dahil sa maraming nagtatangkang mag-hack ng portal natin. Kailangan daw ng 30 araw para maayos ang lahat. Naniwala si Carlos. Sa kanyang isip, si Maribel ay masyadong mangmang upang makagawa ng isang sopistikadong panlilinlang. Tingnan mo nga naman, kahit sa simpleng bagay ay wala kang kwenta. Ani Carlos sabay baling kay Lara na nakaupo sa sofa. Huwag kang mag-alala, Lara mahal. Gagawa ako ng paraan. Hindi ka magkukulang sa kahit ano. Naghain si Maribel ng hapunan. Isang marangyang putahe ng seafood na binili niya gamit ang huling bahagi ng perang itinago niya mula sa pondo ng kumpanya. Habang pinapanood niya ang mag-ina at ang kabit na masayang nilalantakan ng pagkain, isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa kanyang dibdib. Tila ba pinapakain niya ang mga tupa bago ang araw ng katay. Masarap ba, Mama? Tanong ni Maribel habang dahan-dahang nagsasali ng tubig sa baso ni Doña Carmen. Pwede na. Pero huwag mong isiping mababayaran nito ang pananatili mo rito. Sagot ng matanda nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Maribel sa kwarto ni Lara sa ilalim ng pagkukunwari na maglilinis at mag-aayos ng mga gamit ng magiging anak ni Carlos. Habang abala siya sa pagtitiklop, narinig niya ang pagpasok ni Lara sa banyo at ang mabilis na pagring ng kanyang cellphone. Sinadya ni Maribel na iwanan ang pinto na bahagyang nakabukas dahil alam niyang nasa labas lamang si Doña Carmen. Naglalakad-lakad upang tunawin ang kinain. Mula sa loob ng banyo, narinig ang pabulong ngunit galit na boses ni Lara. Sabi ko naman sa'yo maghintay ka.
Malapit ko nang makuha ang pera sa matandang ito. Huwag mo akong itawag-tawag dito. Baka mabuko tayo ni Carlos. Ang utang mo sa sugal. Babayaran natin. Pero tumigil ka muna. Isang mahinang tunog ng paglangit-ngit ng sahig ang narinig ni Maribel mula sa labas. Alam niyang nakikinig si Doña Carmen. Ang binhing itinanim niya ng hinala ay nagsisimula ng tumubo. Lumabas si Lara mula sa banyo. Nagulat nang makita si Maribel na tahimik na nag-aayos ng mga unan. Upang bawiin ang pagkagulat, agad na nagtaray ang babae. Hoy, baog! Ipagbalat mo nga ako ng mansanas. Nagugutom ang baby ko. Ngumiti si Maribel. Isang ngangiting tila haplos ng sutla, ngunit may talim ng bakal. Kumuha siya ng isang pulang mansanas at isang matalas na kutsilyo. Sa bawat pag-ikot ng talim, ang balat ng prutas ay nahuhulog sa sahig na tila isang dugo ang laso. Narito ang mansanas mo, Lara, ani Maribel, habang inaabot ang bawat hiwa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Lara, na tila ba binabasa ang bawat kasinungalingang nakatago doon. Siguraduhin mong busog na busog ang bata sa loob mo, dahil kapag lumabas na ang katotohanan, baka wala na kayong makain. Nanginig ang kamay ni Lara habang kinukuha ang mansanas, ngunit bago pa man ito makasagot, isang malakas na sigaw ang nagmula sa master bedroom, ang silid ni Doña Carmen. Ang kwintas ko! Ang brilyanteng kwintas ko nawawala. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ni Doña Carmen patungo sa kwarto ni Lara ay tila isang paparating na bagyo. Pumasok ang matanda na namumutla ang muka at nakaturo ang daliri kay Lara. Ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina habang nagpapahinga ako. Nasaan ang alahas ko? Ibigay mo sa akin ang bag mo. Ano bang pinagsasabi niyo, Doña Carmen? Wala akong kinukuha. Depensa ni Lara, ngunit ang kanyang boses ay puno ng kaba. Mula sa sulok ng silid, nananatiling tahimik si Maribel. Hawak pa rin ang kutsilyong ginamit sa mansanas. Ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Ang kwintas na tinutukoy ng matanda ay hindi kinuha ni Lara, kundi maingat na isinilid ni Maribel sa ilalim ng kutsyon ng kama ni Lara habang nag-aayos siya kanina. Ang kaguluhan ay nagsimulang magliyab at sa gitna ng usok, si Maribel ang tanging nakakakita ng malinaw. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging kuryente sa talim ng boses ni Doña Carmen. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa gabi. Ang palad ng matanda ay humalik sa pisngi ni Lara matapos nitong mahukay ang brilyanteng kwintas sa ilalim ng kutsyon. Ang tunog ng pagtama ng balat sa balat ay tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Magnanakaw, sinasabi ko na nga ba, ang ahas na kagaya mo ay papasok sa bahay na ito para lamang sa aking mga kayamanan. Ang hiyaw ni Doña Carmen, ang kanyang mga ugat sa leeg, ay tila puputok na sa galit. Ngunit ang hindi inaasahan ni Maribel ay ang reaksyon ni Carlos. Sa halip na magalit kay Lara, hinarang nito ang kanyang ina. Mama, tama na. Baka may naglagay lang niyan doon para siraan si Lara. Tingnan niyo ang kalagayan niya. Kailangan niya ng katahimikan para sa anak ko. Ang bulag na katapatan ni Carlos ay tila isang laso na mas lalong nagpaugong sa tenga ni Maribel. Habang nagkakagulo ang mag-ina at ang kabit, dahan-dahang umatras si Maribel patungo sa master bedroom ni Carlos. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Sa gitna ng ingay ng pag-aaway, mabilis niyang hinalughog ang ilalim ng nem ni Carlos. Doon, sa isang lihim na zipper ng kutsyon, naramdaman niya ang matigas na folder, ang titulo ng lupa. Ang titulo ng mansyong ito na sa katunayan ay ipinamana ng kanyang yumaong ama, ngunit sa pilitang inilipat ni Carlos sa kanyang pangalan sa pamamagitan ng panlilinlang noong unang taon ng kanilang kasal. Isinilid ni Maribel ang dokumento sa loob ng kanyang damit. Nararamdaman ang lamig ng papel sa kanyang balat na tila isang sandata. Lumabas siya ng kwarto at nagkunwaring natataranta. Tama na po, nakikiusap ako.
Baka masama ang tensyon sa bata. Ani Maribel, ang kanyang boses ay tila isang maamong tupa, habang ang kanyang puso ay humihitit ng tagumpay. Kinabukasan, lumabas si Maribel upang makipagkita kay Gabriel. Ang sikat ng araw ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa sa kanyang paglalakad. Natagpuan niya si Gabriel sa isang maliit na coffee shop na malapit sa itinatayo niyang bagong buhay. Ang amoy ng sariwang kape ay tila isang yakap na nagpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. "Kumusta ang mga plano natin para sa laya?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Inilatag niya ang mga bagong blueprint para sa interior ng tiemban. "Gusto kong ang bawat sulok nito ay magsalita tungkol sa iyong kalayaan, Maribel." Habang nag-uusap sila, inabot ni Gabriel ang tasa ng kape. Sa isang sandali, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Ang init mula sa balat ni Gabriel ay tila isang boltahe na gumising sa mga damdamin ni Maribel na matagal na niyang ibinaon. Napatingin si Gabriel sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na may mga peklat mula sa paso ng hurno at ang mga bagong bum team mula sa higpit ng pagkakahawak ni Carlos kagabi. "Maribel," bulong ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at isang bagay na hindi masabi ng mga salita. "Hindi mo kailangang dumaan dito ng mag-isa. Ang mga sugat na ito, kailangan nilang gumaling." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Maribel na agad namang pinunasan ni Gabriel gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon ay tila isang gamot na humihilom sa mga bitak ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay tila naglaho. Ngunit ang gabi ay laging may dalang banta. Pagbalik ni Maribel sa mansyon, nanatili siyang gising sa loob ng madilim na bodega. Bandang hating gabi, narinig niya ang mahinang tunog ng makina ng sasakyan. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya si Carlos na mabilis na sumakay sa kanyang kotse. Ang mukha ay balot ng takot at pagmamadali. Saan pupunta si Carlos sa ganitong oras? Nang masiguro niyang wala na ang sasakyan, lumabas si Maribel at tinungo ang likod ng bahay kung nasaan ang mga basurahan. Isang kutob ang nagtulak sa kanya na maghanap. Doon, sa ilalim ng mga itinapong tissue at tirang pagkain, natagpuan niya ang isang maliit na bote ng gamot. Isang gamot na rongna at walang label, ngunit pamilyar ang hugis sa kanya. Kinuha niya ang bote at dinala sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis nang mapagtanto kung ano ang hawak niya. Isa itong gamot na kilala sa paggamot ng ng buong trong. Isang gamot na mahigpit na ipinagbabawal sa mga babaeng buntis dahil maaari itong maging sanhi ng pagkalagas ng sanggol o seryosong komplikasyon. "Kung buntis ka talaga, Lara, bakit ka uminom nito?" bulong ni Maribel sa katahimikan ng gabi. Isang nakapanindig balahibong hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtagpo. At ang larawang nabubuo ay mas madilim pa kaysa sa inaasahan niya. Ang malamig na simoy ng madaling araw ay dumampi sa balat ni Maribel habang siya ay naglalakad patungo sa pinakamalapit na botika. Bit-bit niya ang maliit na bote ng gamot na natagpuan sa basurahan kagabi. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa semento ay tila isang babala sa katahimikan ng paligid. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng gamot at malinis na pasilidad ay tila nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. "Para saan po ang gamot na ito?" tanong ni Maribel sa pharmacist habang iniaabot ang bote. Tiningnan ng pharmacist ang code sa ilalim ng bote at bahagyang kumunot ang noo nito. "Ma'am, ito po ay ginagamit para sa matinding hormonal imbalance o paggamot sa unang sa buong trong. Pero bawal na bawal po ito sa mga buntis dahil maari itong maging sanhi ng pagkalaglag ng bata o matinding deperensya sa sanggol." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maribel. Ngayon ay sigurado na siya. Si Lara ay hindi buntis
o kung buntis man siya noon, ay matagal na itong wala. Ang lahat ay isang malaking palabas upang makuha ang yaman at atensyon ni Carlos. Hawak na ni Maribel ang alas na magpapabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni Lara, ngunit hindi pa ito ang tamang oras upang ilabas ang lahat. Mula sa botika, dumiretso si Maribel sa isang internet cafe. Doon, sa gitna ng ingay ng mga keyboard at mahinang ugong ng mga computer, isinagawa niya ang pinakamahalagang hakbang. Gamit ang mga password na lihim niyang nakuha mula sa laptop ni Carlos, inilipat niya ang natitirang pondo mula sa kanilang joint account patungo sa isang offshore account na nakapangalan sa Tiembanlaya. Ang bawat click ng mouse ay tila isang patak ng dugo na kinukuha niya mula sa mga taong sumipsip ng kanyang buhay sa loob ng 10 taon. Nang matapos ang transaksyon, naramdaman ni Maribel ang isang kakaibang gaan. Upang pakalmahin ang kanyang sarili, nagpunta siya sa kong ni Gabriel. Ang amoy ng bagong lutong tinapay at ang matamis na amoy ng asukal ay sinalubong siya. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. "Tita Ganda, nandito ka po!" Ang masayang sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang maliit na bata ay may bakas ng harina sa kanyang ilong, isang tanawing nagpangiti ng tapat kay Maribel. Magkasama silang nagluto ng cookies. Sa bawat pagmasa ni Maribel ng harina, tila ba inihahanda niya ang kanyang sarili para sa darating na bagyo. Nakatingin lamang si Gabriel sa kanila mula sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Nakita ni Gabriel ang transformation ni Maribel mula sa isang basag na babae. Unti-unti na itong nagiging isang matatag na pundasyon. Sana ganito na lang tayo palagi. Bulong ni Gabriel habang tinutulungan si Maribel na ipasok ang tray sa hurno. Ang init na nagmumula sa hurno ay hindi kasing init ng nararamdaman ni Maribel sa kanyang dibdib sa tuwing malapit ang lalaking ito. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pagbalik ni Maribel sa mansyon, sinalubong siya ng tunog ng pagkabasag ng plorera. Sa loob ng sala, si Carlos ay tila isang baliw na nagwawala. Hawak nito ang kanyang cellphone at galit na hinahampas ang lamesa. Nawawala ang pera. Halos 2 milyon ang nawala sa account sa loob lang ng isang oras. Ang sigaw ni Carlos, ang boses niya, ay nanginginig sa takot at galit. "Maribel, ikaw lang ang may alam ng account details ko bukod kay Mama. Anong ginawa mo?" Lumapit si Maribel. Ang kanyang mukha ay sadyang binalot ng pagkagulat at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang braso ni Carlos. "Ano? Paanong nawala, Carlos? Baka ito na ang hacker na sinasabi ko sa'yo noong nakaraang linggo. Sabi ko naman sa'yo, may mga email na nagpapadala ng phishing links, hindi ka nakinig." "Hacker? Imposible." Singal ni Carlos, ngunit ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumapang sa kanyang mukha. "Diyos ko, Carlos, ang pondo para sa panganganak ni Lara. Ang pondo para sa mga supplier ng shop. Paano na tayo?" Ang sadyang pagpapaiyak ni Maribel. Ang kanyang pag-arte ay sapat na upang malito si Carlos, ngunit hindi si Doña Carmen. Lumabas ang matanda mula sa kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay tila 2 nagbabagang uling na nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Maribel. Naglakad siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang tsinelas sa sahig ay tila isang martilyo na tumitibok sa katahimikan. "Huwag mo kaming lokohin, Maribel," ang malamig na sabi ni Doña Carmen. "Masyadong nagkataon ang lahat. Ang pagkawala ng kwintas ko, ang pag-freeze ng account, at ngayon, ang paglaho ng pera. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Sa loob ng 10 taon ay nagtiis ka at ngayon ay gumaganti ka." "Mama, wala po akong alam sa sinasabi niyo," sagot ni Maribel. Ngunit ang kanyang boses ay nanatiling matatag. Itinaas ni Doña Carmen ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ito sa mukha ni Maribel. Halos sumundot na sa kanyang mata. "Ipapatawag ko ang pulis. Ipakukulong kita. Hindi ako titigil hanggat hindi mo ibinabalik ang bawat kusing na kinuha mo sa pamilyang ito. Magnanakaw ka. Isang baog na magnanakaw."
Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang latigo na humahampas sa likod ni Maribel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nasasaktan. Ang bawat insulto ay tila naging gasolina na lalong nagpaliyab sa kanyang determinasyon. "Sige po, Mama. Tawagan niyo ang pulis." Hamon ni Maribel, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. At kapag dumating sila, siguraduhin niyo ring handa kayong sagutin ang lahat ng itatago nating sikreto sa harap ng batas. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging kasing bigat ng isang paparating na dilubyo. Ang hamon ni Maribel ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Doña Carmen. Sa loob ng 10 taon, ang babaeng nasa harap niya ay isang anino lamang, isang sunod-sunuran na walang kibo. Ngunit ang Maribel na nakatayo ngayon ay may mga matang, tila nagniningas na uling, hindi kumukurap at hindi natitinag. "Ano ang sabi mo?" Ang nanginig na boses ni Doña Carmen. Ang galit ay mabilis na umakyat sa kanyang muka. Ginagawa itong kulay lila. "Talagang mayabang ka na. Wala kang utang na loob." Sa isang biglang galaw, itinaas ng matanda ang kanyang kamay upang ihampas sa pisngi ni Maribel. Ngunit bago pa man dumapo ang palad nito, mabilis na iniangat ni Maribel ang kanyang braso at hinawakan ng mahigpit ang pulso ng matanda. Ang tunog ng pagpigil sa hangin ay tila isang babala. Maririnig ang mahinang paglangit-ngit ng mga buto sa higpit ng pagkakahawak ni Maribel. "Tama na, Mama. Tapos na ang panahon na ako ang tagatanggap ng inyong mga galit." Ang malamig na sabi ni Maribel. Binitawan niya ang kamay ng matanda nang may puwersa dahilan upang mapaatras si Doña Carmen sa sofa. "Ang utang na loob na sinasabi niyo ay matagal ko nang nabayaran ng dugo at luha sa loob ng 10 taon. Ngayon, ako naman ang maniningil." Tumalikod si Maribel at naglakad patungo sa bodega. Sa loob ng maliit at madilim na silid, wala siyang pag-aalinlangan na kinuha ang kanyang maleta. Hindi na niya kailangan ang marami. Ang mahalaga ay ang mga dokumentong nakatago sa ilalim ng kanyang damit at ang bagong pag-asa sa kanyang puso. Pumasok si Carlos sa bodega. Ang kanyang mukha ay puno ng lito at nagpupuyos na puot. "Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis nang hindi ibinabalik ang pera." "Maribel, huwag mong subukan ang pasensya ko." Hinawakan ni Carlos ang balikat ni Maribel at pilit siyang iniharap. Ang marahas na pag-uga ni Carlos sa kanyang balikat ay tila isang huling pagtatangka na kontrolin siya. Ngunit huminto ang lahat nang lumapit si Maribel sa tenga ni Carlos. Ang kanyang hininga ay mainit, ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay kasing lamig ng kamatayan. "Alam ko ang tungkol sa iyong sekreto, Carlos." Bulong ni Maribel. Sapat lamang upang silang dalawa ang makarinig. "Alam ko ang tungkol sa resulta ng iyong pagsusuri. 5 taon na ang nakalilipas. Alam ko kung sino ang tunay na hindi kayang magbigay ng supling. Gusto mo bang ipagsigawan ko ito sa harap ni Lara at ng iyong ina? O gusto mong malaman ng buong bayan kung gaano kakahina bilang lalaki?" Tila binuhusan ng malamig na tubig si Carlos. Ang kanyang mga kamay ay nanginig at unti-unting bumitaw sa balikat ni Maribel. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang takot na mabura ang kanyang imahe bilang isang ganap na lalaki ay mas matindi pa sa takot na mawalan ng pera. Paano mo nalaman?" Ang pautal-utal na tanong ni Carlos. Ang kanyang boses ay halos isang pagsamo na lamang. Hindi sumagot si Maribel. Isinukbit niya ang kanyang maleta at naglakad palabas ng bodega. Dumaan sa sala kung saan nakatayo si Doña Carmen at Lara na tila mga estatwa ng galit at takot. Hindi na sila nilingon ni Maribel. Sa bawat hakbang niya palayo sa mansyon, naramdaman niya ang pagkalas ng mga kadenang gumagapos sa kanya sa loob ng 1 dekada. Pagbukas niya ng malaking pintong kahoy, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paglaya. Hinuhugasan ang bawat bakas ng alikabok
at sakit mula sa kanyang katawan. Tumayo si Maribel sa gitna ng ulan, hinayaan ang malamig na tubig na dumaloy sa kanyang mukha. Kasabay ng pagtulo ng ulan ay ang pagtulo ng kanyang huling luha para sa nakaraan. Sa kabilang panig ng kalsada, isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may hawak na malaking itim na payong. Si Gabriel. Naglakad ito patungo sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang pangako ng kaligtasan. Nang makalapit si Gabriel, itinaas niya ang payong upang takpan si Maribel mula sa unos. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit ang tingin ni Gabriel ay sapat na upang sabihing, "Nandito na ako. Ligtas ka na." "Handa ka na ba?" Mahinahong tanong ni Gabriel. "Higit pa sa handa," sagot ni Maribel. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Pumasok si Maribel sa sasakyan at tumanaw sa bintana habang lumalayo sila sa mansyon. Sa loob ng bahay na kanyang iniwan, ang tunog ng isang cellphone ay nagsimulang gumaralgal sa ibabaw ng mesa. Dinalot ni Carlos ang telepono, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin mula sa bulong ni Maribel. Ang boses ng bank manager sa kabilang linya ay tila isang hatol ng bitay. "Mr. Ilustre, kailangan naming ipaalam sa inyo na ang inyong loan application ay hindi naaprubahan. At dahil sa kawalan ng sapat na kolateral at ang biglang pagbagsak ng inyong cash flow, ang inyong ari-arian at ang tiemban ay nakatakda na para sa foreclosure. Mayroon na lamang kayong 24 na oras bago namin ipatupad ang utos ng korte." Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Carlos, lumikha ng isang mahinang tunog sa carpet. Ang kadiliman ng gabi ay tila tuluyan ng lumamon sa huling pag-asa ng mga ilustre. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malaking salamin ng bagong tiemban ay tila isang mainit na pagbati ng tadhana. Ang bawat sulok ng tindahan ay amoy bagong lutong tinapay, mantikilya at sariwang simula. Sa itaas ng pinto, nakasabit ang isang simpleng karatula na gawa sa kahoy. Laya. Hindi lamang ito pangalan ng negosyo, ito ang bagong pagkakakilanlan ni Maribel. Mula sa kanyang kinalalagyan sa likod ng counter, pinanood ni Maribel ang mahabang pila ng mga mamimili. Ang tunog ng mga pag-uusap at ang kalantog ng mga baryang inilalagay sa lagayan ay tila isang masayang musika. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ngayon ay mabilis sa tiyak na nagbabalot ng mga ensaymada at pandesal. "Salamat po. Baling araw po ulit." Ang nakangiting bati ni Maribel sa isang suki. Pakiramdam niya ay bawat tinapay na ibinebenta niya ay may kalakip na bahagi ng kanyang kaluluwa na unti-unti nang nabubuo. Sa gilid ng tindahan, abala naman si Gabriel sa pagkakabit ng huling istante ng mga aklat para sa munting sulok ng mga bata. Ang tunog ng pagbao ng tornilyo sa kahoy ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon. Hindi siya umalis sa tabi ni Maribel mula ng gabi ng bagyo. Siya ang nagdisenyo ng bawat detalye ng laya. Tinitiyak na ang bawat liwanag at kulay ay magbibigay ng kapayapaan sa babaeng mahal niya. "Tita Ganda, tingnan mo po! Ang dami nating benta!" Masayang sigaw ni Maya habang tinutulungan ng kanyang ama na magligpit ng mga gamit. Ang bata ay may suot na maliit na apron na may bordang laya. Isang tanawing nagpapasikip sa dibdib ni Maribel sa tuwa. Nang matapos ang bugso ng mga mamimili, lumapit si Gabriel kay Maribel. Napansin niya ang isang maliit na pamumula sa daliri ng babae. "Nasunog ka ba sa hurno?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng malambot na pag-aalala. Bago pa makasagot si Maribel, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang haplos ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng gumapang hanggang sa kanyang puso. Kumuha si Gabriel ng yelo at maingat itong idinampi sa paso ni Maribel. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho. Amoy ng kape at bagong tabas na kahoy ang bumalot kay Maribel, isang amoy
na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay ligtas. Dahan-dahan, Maribel. Hindi mo na kailangang magmadali. Wala nang humahabol sa'yo, bulong ni Gabriel. Inangat niya ang kamay ni Maribel at sa isang iglap ng katapangan ay dahan-dahang hinalikan ang likod ng kanyang palad. Doon sa bahaging may mga peklat ng nakaraan. Para sa akin, ang bawat peklat na ito ay patunay ng iyong katatagan. Napakaganda mo, higit pa sa inaakala mo. Namula ang mga pisngi ni Maribel at sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ang pag-ibig ni Gabriel ay hindi mapanakit. Ito ay tila isang mahinahong ulan na nagpapalago sa tuyot na lupa. Habang nagaganap ang matamis na sandaling ito sa laya, ang kabilang panig ng bayan ay balot ng kadiliman. Sa mansyon ng mga ilustre, wala ng kuryente dahil sa hindi pagbabayad. Si Doña Carmen ay nakaupo sa gitna ng sala, balot ng kumot at umiiyak sa harap ng isang kandila. Ang marahas na paghampas ng mga kamay sa labas ng kanilang gate ay hindi tumitigil. Ang mga maniningil ng utang ay tila mga buwitreng naghihintay ng kanilang pagkakataon. Si Carlos ay nakaupo sa sahig, may hawak na bote ng alak at nakatitig sa kawalan. Ang kanyang pagkalalaki at ang kanyang yaman ay naglaho na parang bula. At si Lara, ang babaeng inaasahan niyang magbibigay ng tagapagmana, ay nakakulong sa kwarto. Hindi lumalabas at laging balisa sa bawat tunog ng telepono. Bumalik ang eksena sa Tiemban. Ang tunog ng maliliit na kampanilya sa itaas ng pinto ay muling tumunog. Hudyat ng bagong dating. Pumasok ang isang lalaking may suot na maruming jacket at isang kupas na sombrero na halos tumakip na sa kanyang mukha. Hindi siya mukhang mamimili. Ang kanyang mga mata ay gala. Tila may hinahanap na hindi tinapay. Naglakad ang lalaki patungo sa counter at tumayo sa harap ni Maribel. Ang kanyang presensya ay nagdala ng isang kakaibang bigat sa hangin. "Maari ko ba kayong tulungan, sir?" tanong ni Maribel. Pilit na pinapanatili ang kanyang propesyonal na tono. Ang lalaki ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng mga peklat ng hirap at galit. "Hindi ako nandito para sa tinapay, miss." Ang paos nitong boses. "Nandito ako dahil nalaman kong ikaw ang huling nakasama ng pamilya ilustre." Inilabas ng lalaki ang isang lumang litrato mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa glass counter. Ito ay litrato ni Lara noong mas bata pa ito, kasama ang lalaking ito. "Ang pangalan ko ay Marco." Ang pakilala niya. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. "Nasaan si Lara? Nasaan ang babaeng tumakas? Dala ang lahat ng pera ko at ang balitang dala-dala niya tungkol sa aming anak." Ang hininga ni Maribel ay tila tumigil. Ang piraso ng puzzle na hinahanap niya tungkol sa mensaheng M sa cellphone ni Lara ay nasa harap na niya. Isang malamig na hangin ang umihip mula sa nakabukas na pinto. Tila isang pahiwatig na ang huling yugto ng paniningil ay magsisimula na. Ang hangin sa loob ng Tiemban ay tila naging kasing lamig ng yelo sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco. Ang lalaking nasa harap ni Maribel ay tila isang sugatang hayop na naghahanap ng mapaghihigantihan. Mula sa bulsa ng kanyang maruming jacket, kinuha ni Marco ang isang lukot na papel, isang larawan ng ultrasound na may pangalan ni Lara, ngunit ang petsa ay lumana. Sabi niya sa akin, "Mawawala ang utang ko sa kanya kapag nalaman kong magkakaanak na kami." Ang paos na boses ni Marco, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Pero pagkatapos niyang makuha ang huling sentimo ng ipon ko, tumakas siya. Nalaman ko na lang na pumasok siya sa pamilya ilustre at nagpanggap na ang batang dala niya, kung totoo mang may bata pa, ay kay Carlos. Ramdam ni Maribel ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito na ang huling piraso ng puzzle na bubura sa lahat ng kasinungalingan ni na Carlos at Lara. Isang mapait na saya ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang pagdududa.
Marco, makinig ka! Ang mahinahong sabi ni Maribel habang ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa counter. Nasa mansyon si Lara, pero kung pupunta ka doon ngayon, itataboy ka lang nila bilang isang baliw. May mas magandang paraan upang makuha mo ang hustisya mo at makuha ko ang sa akin. Bago pa man makasagot si Marco, naramdaman ni Maribel ang isang mabigat na presensya sa likuran niya. Si Gabriel. Ang mukha ni Gabriel ay balot ng pag-aalala. Ang kanyang mga kilay ay halos magsalubong sa tindi ng tensyon. Pinanood ni Gabriel ang pakikipag-usap ni Maribel sa estranghero at tila hindi niya nagustuhan ang nakikita niya. Nang makaalis si Marco matapos makuha ang numero ni Maribel, ang katahimikan sa pagitan ni Gabriel at Maribel ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Ang tunog ng pagligpit ni Gabriel ng mga gamit sa kabilang sulok ay tila bawat hampas sa puso ni Maribel. Bakit mo pa sila kinakausap, Maribel? Ang tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay malalim at puno ng hinanakit. Bakit mo pa hinahayaan na lamunin ka ng nakaraan? Akala ko ba ang laya ay para sa iyong kalayaan? Pero bakit parang itinatali mo pa rin ang sarili mo sa impyernong binuo nila? Napatigil si Maribel. Ang tanong ni Gabriel ay tila isang sampal ng katotohanan. Hindi mo naiintindihan, Gabriel. Ang katarungan ay hindi lang basta pag-alis. Kailangan nilang maramdaman ang sakit na ibinigay nila sa akin ng paulit-ulit. At sa anong halaga? Ang mabilis na sagot ni Gabriel. Lumapit siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamakaawa. Tingnan mo ang sarili mo. Sa tuwing pinag-uusapan mo sila, nagbabago ang mukha mo. Nawawala ang babaeng nakilala ko sa ilalim ng ulan. Maribel, ayaw kong makita kang nasasaktan muli dahil lang sa paghihiganti. Ang tensyon ay nauwi sa isang pagsabog na 10 taon ng kinikimkim ni Maribel. Sa isang iglap, bumuhos ang lahat. Ang tunog ng kanyang paghikbi ay tila isang dam na bumigay. Napaupo si Maribel sa sahig. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Hindi mo kasi alam. Ang sigaw ni Maribel, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. 10 taon, Gabriel. 10 taon akong tinawag na baog. 10 taon akong naniwala na wala akong silbi dahil hindi ako makapagbigay ng anak. Hinayaan nilang tapakan ang pagkatao ko. Hiyain ako sa harap ng maraming tao at tratuhin na parang basura. At ang lahat ng iyon ay dahil sa isang malaking kasinungalingan. Paano ko malilimutan ang 10 taon na ninakaw nila sa akin? Natahimik si Gabriel. Ang bawat salita ni Maribel ay tila bumaon sa kanyang puso. Nakita niya ang isang babaeng hindi lamang nasaktan, kundi winasak hanggang sa kaliit-liitang bahagi ng kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ni Maribel at, nang walang pag-aalinlangan, ay niyakap ang babae ng mahigpit. Ang tunog ng pag-iyak ni Maribel sa balikat ni Gabriel ay tila isang malungkot na himig sa loob ng tiyan. Hinayaan ni Gabriel na ibuhos ni Maribel ang lahat ng kanyang dumi at sakit. Walang salita. Tanging ang init ng kanyang yakap ang nagsilbing sagot. Patawad. Bulong ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ni Maribel. Patawad kung pinilit kitang kalimutan agad. Hindi ko intensyong baliwalain ang sakit mo. Nandito lang ako. Kung gusto mong ituloy ang laban na ito, sasamahan kita. Hindi kita hahayaang malunod ng mag-isa. Humiwalay ng bahagya si Maribel, ang kanyang mga mata ay mapula at puno ng luha. Ngunit may isang bagong determinasyon. Gagawin natin ito, Gabriel, sa huling pagkakataon para tuluyan na akong maging malaya. Habang magkayakap ang dalawa, isang marangyang bruham na sasakyan ang huminto sa harap ng tindahan. Isang unipormadong tauhan ang bumaba at may dalang isang gintong sobre. Lumikha ang tunog ng pagbagsak ng sobre sa ibabaw ng counter ng isang kakaibang echo sa silid. Nang buksan ito ni Maribel, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng semento. Ito ay isang paanyaya. Isang grand celebration for the heir of the illustre family. Isang piging na itinakda ni Doña Carmen
upang ipakita sa buong bayan ang kanilang tagumpay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Maribel habang hawak ang gintong papel. Salamat sa imbitasyon, Doña Carmen. Tinitiyak ko sa inyo, hindi niyo malilimutan ang regalong ihahandog ko. Ang loob ng Tembanlaya ay balot ng isang mainit na liwanag mula sa mga lamparang kristal na sadyang pinili ni Gabriel. Gabi na, at ang katahimikan ng paligid ay tila nagbibigay daan sa isang mahalagang pagbabago. Sa gitna ng silid, nakatayo si Maribel sa harap ng isang malaking salamin. Suot niya ang isang pulang bestidong seda na sadyang ginawa para sa kanya. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng nagbabagang uling, isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa abo ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang tela sa kanyang baywang. Wala na ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng tuyot ang mga mata dahil sa walang katapusang pag-iyak. Ang babaeng nasa salamin ay may tuwid na tindig. Ang mga balikat ay tila handang pasanin ang buong mundo. At ang mga mata ay may taglay na talim na kayang pumutol ng kahit anong kasinungalingan. Bumukas ang pinto sa likuran at pumasok si Gabriel. Nakasuot siya ng isang dekalidad na itim na suit na lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging kagalang-galang. Napatigil si Gabriel sa may pintuan, ang kanyang hininga ay tila sandaling napatid nang makita ang anyo ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na tila ba nakakita siya ng isang obra maestra na ngayon lamang nabuo. Napakaganda mo, Maribel. Ang mahinahon niyang boses na tila isang himig na nagpapagaan sa kalooban. Lumapit siya at tumayo sa likuran ni Maribel. Ang kanilang mga refleksyon sa salamin ay tila isang perpektong larawan ng lakas at katapatan. Kinuha ni Gabriel ang isang gintong kwintas mula sa kanyang bulsa, isang simpleng disenyo na may maliit na pendant na hugis buto ng trigo. Dahan-dahan niyang inilagay ang kwintas sa leeg ni Maribel. Ang init ng mga daliri ni Gabriel na bahagyang dumadampi sa balat ng leeg ni Maribel ay nagdulot ng isang kakaibang panginginig sa buong katawan ng babae. Hindi ito panginginig ng takot, kundi isang kuryente ng pag-asa at pag-ibig. Sa pamamagitan ng salamin, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Ang bawat sulyap ay isang pangako. Ang bawat hininga ay isang panata na hindi na muling mag-iisa si Maribel sa laban na ito. Ngayong gabi, ipakita mo sa kanila kung sino ang tunay na reyna na itinapon nila. Bulong ni Gabriel malapit sa kanyang tenga. Ang kanyang boses ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon. Dahan-dahang humarap si Maribel sa kanya. Inabot ni Gabriel ang kanyang kamay at sa gitna ng tahimik na tiyemban ay nagsimula silang gumalaw sa isang mabagal at madamdaming sayaw. Walang tugtog, tanging ang ritmo ng kanilang mga puso ang nagsisilbing musika. Ang bawat pag-ikot, ang bawat marahang paghakbang sa makintab na sahig ay tila pagbura sa bawat bakas ng sakit na dinanas ni Maribel sa loob ng 10 taon. Ang kanilang mga katawan ay magkalapit, sapat na upang maramdaman ang init ng isa't isa, ngunit puno ng paggalang at pag-iingat. Habang ang kapayapaan ay nagahari sa laya, ang mansyon ng mga ilustre naman ay balot ng desperasyon. Ang amoy ng murang kandila ay humahalo sa amoy ng alak sa sala. Si Carlos ay nakikipag-usap sa 2 lalaking may malalaking katawan at may mga matang tila laging naghahanap ng gulo. Sila ang mga pautang o usurer na huling barahan ni Carlos upang mairaos ang marangyang piging na itinakda ng kanyang ina. Kailangan ko ng ₱250,000. Ngayon din, ang pautal-utal na sabi ni Carlos habang pinipirmahan ang isang papel na may napakataas na interes. Mababayaran ko kayo bukas. Ang mga investor na darating sa party, siguradong maglalabas ng pera kapag nakita nilang maayos pa rin ang lagay ng pamilya ko. Sa kabilang sulok, si Doña Carmen ay pilit na isinisiksik ang kanyang matandang katawan sa isang lumang gown na tila ba ang pagsusuot
pagsusuot nito ay maibabalik ang kanilang nawalang dangal. Si Lara naman ay nakaupo sa gilid. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete upang itago ang pangingitim ng ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat at takot kay Marco. Bumalik ang eksena sa harap ng isang malaking hotel kung saan gaganapin ang piging. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng pulang carpet. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Lumabas si Gabriel at inalalayan si Maribel. Ang bawat mata ng mga taong nasa labas ay napako sa kanila. Naglakad sila patungo sa dambuhalang pintong kahoy ng ballroom. Ang tunog ng mga yabag ng takong ni Maribel sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na tumitibok. Bawat hakbang ay papalapit sa kaganapang magbabago sa tadhana ng lahat. Nang makarating sila sa harap ng pinto, napatigil si Maribel. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang kamay ay nakahawak ng mahigpit sa braso ni Gabriel. Naririnig na niya ang ingay ng mga tawanan at kalantog ng mga baso sa loob, isang kagalakang binuo sa kasinungalingan. Dahan-dahang itinulak ng mga bouncer ang dambuhalang pinto. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa mukha ni Maribel at ang lahat ng ingay ay tila biglang naging isang nakabibinging katahimikan nang mapansin ng mga bisita ang babaeng nasa pintuan. Ang bawat ingay sa loob ng ballroom ay tila napatid ng humakbang si Maribel papasok. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana at ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa babaeng nakasuot ng pulang seda, na tila isang apoy na naglalakad sa gitna ng isang silid na puno ng yelo. Sa dulo ng bulwagan, nakatayo si Doña Carmen sa tabi ng isang malaking cake na may palamuting ginto. Hawak niya ang baso ng sampan, suot ang kanyang pinakamahal na alahas, at pilit na ipinapakita sa lahat ang kanyang tagumpay. Sa tabi niya ay si Carlos, na pilit na ngumingiti kahit ang kanyang mga mata ay balisa. At si Lara, na tila hindi mapakali sa kanyang kinatatayuan. Tingnan niyo kung sino ang dumating. Ang boses ni Doña Carmen ay pumailan lang sa sound system, puno ng sarkasmo. Ang dating asawa ng aking anak. Maribel, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng kapal ng mukha na pumunta rito matapos mo kaming iwan sa gitna ng aming kaligayahan. Hindi kumibo si Maribel. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ng kanyang matitigas na takong sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng paparating na hatol. Kasunod niya si Gabriel, na ang presensya ay tila isang matibay na pader na nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang marating nila ang harap ng pamilya ilustre, kinuha ni Carlos ang mikropono. Gusto niyang hiyain si Maribel sa harap ng mga negosyanteng inaasahan niyang maglalabas ng puhunan. Nandito ka ba para makihati sa selebrasyon ng aking anak? O nandito ka para aminin na nagkamali ka sa pag-alis? Pasensya na, Maribel, pero ang pamilyang ito ay para lamang sa mga taong may bunga, hindi para sa mga tuyot na kagaya mo. Isang mahinang tawanan ang sumunod mula sa ilang mga panauhing nais lamang makuha ang loob ni Carlos. Ngunit si Maribel ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay tila isang estatwa ng kagandahan na hindi tinatablan ng kahit anong insulto. Hindi ako nandito para makihati, Carlos. Ang malinaw na boses ni Maribel na umalingaw-ngaw sa buong ballroom kahit wala siyang mikropono. Nandito ako upang ibigay ang aking regalo para sa inyong huling piging. Inilabas ni Maribel ang isang maliit na remote control mula sa kanyang pouch. Sa isang pindot, ang malaking puting projector screen sa likuran ni Doña Carmen ay bumukas. Ang mga ilaw sa loob ng ballroom ay biglang namatay, at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang screen na ngayon ay nagpapakita ng mga dokumento. Ang unang dokumento ay ang abiso ng foreclosure mula sa bangko. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ni Carlos Ilustre at ang katotohanang ang mansyong kinatatayuan nila at ang lahat ng kanilang ari-arian ay nakatakda ng bawiin sa loob ng ilang oras.
Sumunod ay ang mga record ng utang sa mga supplier ng Tiemban na umabot na sa milyon-milyon. Ang mga bulong-bulungan ay muling nabuhay, ngunit sa pagkakataong ito, puno na ito ng pagkabigla at pangungutya. Ang mga investor na kanina lamang ay nakangiti kay Carlos ay biglang nag-iwas ng tingin at nagsimulang mag-usap-usap tungkol sa pagbawi ng kanilang mga interes. Ano ito? Maribel, anong kalokohan ito? Ang hiyaw ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang suot na perlas. Ang baso sa kanyang kamay ay nanginig hanggang sa matapon ang laman nito sa kanyang mamahaling gown. Ito ang katotohanan, Mama. Ani Maribel, habang dahan-dahang kinukuha ang isang baso ng pulang alak mula sa dumadaang waiter. Ang piging na ito ay binayaran niyo gamit ang perang hiniram sa mga taong hindi niyo na kayang bayaran. Ang supling na ipinagmamalaki niyo ay nakatira sa isang bahay na hindi na sa inyo. Lalong naging magulo ang paligid. Si Carlos ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang lalamunan ay naging tuyo. Nakita ni Maribel ang pawis na dumadaloy sa noo ni Carlos habang ang mga tao ay nagsisimalang lumayo sa kanila na tila ba sila ay may nakakahawang sakit. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Maribel. Dahan-dahang iniinom ang kanyang alak. Ang bawat lunok ay tila pagsunog sa huling bakas ng kanyang pagiging biktima. Nakita niya si Doña Carmen na lalo pang namutla at dahan-dahang napaupo sa silya. Hawak ang kanyang dibdib habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng hiya at galit. Hayop ka, Maribel! Ang tanging naisigaw ni Carlos, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Akala mo ba matatapos mo kami ng ganito lang? Kahit mawala ang lahat, ako pa rin ang lalaking magpapatuloy ng pangalan namin. May anak ako. May tagapagmana ako at iyon ang hindi mo kailanman magagawa. Isang mapait at nakakatakot na tawa ang lumabas sa mga labi ni Maribel. Inibaba niya ang kanyang baso at tumingin ng diretso sa mga mata ni Carlos, isang tingin na tila humuhukay sa pinakamalalim na sikreto ng lalaki. Anak? Ang mahinang tanong ni Maribel, ngunit sapat na upang marinig ng mga nasa malapit. Talaga, Carlos? Sigurado ka bang ang batang iyan ay bunga ng iyong kakayahan? Ang ngiti ni Maribel ay naging isang hamon na tila isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Carlos. Ang lahat ng tao sa ballroom ay muling napatigil, naghihintay sa susunod na sasabihin ng babaeng pula. Ang nangiti sa mga labi ni Maribel ay tila isang hatol na walang hanggan, habang ang lahat ay nakatuon ng pansin sa projector screen. Muling pumindot si Maribel sa kanyang remote control. Ang sumunod na slide ay hindi tungkol sa pera o ari-arian. Ito ay isang scanned copy ng isang medikal na dokumento na may opisyal na selyo ng ospital. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa ballroom nang mabasa ng mga tao ang mga salitang nakasulat sa malalaking letra. Medical result for Carlos Ilustre, azoospermia, total sperm count, 0. Ang mga bulong-bulungan ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumaha sa buong silid. Ang mga mata ng mga panauhin ay lumipat mula sa screen patungo kay Carlos na ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado, nanginginig at ang muka ay kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang pinakaiingatang maskara ng pagiging isang perpektong lalaki ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Iyan ang katotohanang itinago mo sa loob ng 10 taon, Carlos. Ang boses ni Maribel ay naging kasing talim ng isang labaha. Ginamit mo ako. Pinanood mo akong bastusin ng iyong ina. Pinanood mo akong hiyain ng buong mundo dahil sa pagiging baog, habang alam mo sa sarili mong ikaw ang may problema. Ikaw ang tuyot, Carlos. Ikaw ang walang kakayahang magpatuloy ng iyong pangalan. Hindi totoo yan, Maribel. Kasinungalingan yan. Ang hiyaw ni Carlos, ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang lapitan ang projector upang patayin ito.
Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging jelly, dahilan upang siya ay mabuwal sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig mula sa dulo ng ballroom. Pumasok si Marco. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit habang diretsong naglalakad patungo sa entablado. Nakita ni Lara ang lalaki at sa takot ay sinubukan nitong tumakas patungo sa gilid ng kurtina, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Marco sa braso. "Saan ka pupunta, Lara?" Ang baritono at galit na boses ni Marco na umalingaw-ngaw sa paligid. "Hahayaan mo bang ituloy ang palabas na ito? Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa lalaking ito kung kanino talaga ang batang dinadala mo bago mo pa ito malaglag dahil sa mga gamot na ininom mo. Napasinghap ang mga tao." Si Doña Carmen ay tila nawalan na ng lakas at tuluyan ng napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang ulo habang humihikbi ng walang tunog. Ang kanyang championship na apo ay isang malaking panlilinlang at ang kanyang anak ay isang hiyang-hiya na lalaki sa harap ng lipunan. "Hayop ka, Maribel! Sinira mo ang buhay namin!" Ang sigaw ni Carlos habang pilit na tumatayo. Ang kanyang muka ay puno ng pait at ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Dahan-dahang lumapit si Maribel kay Carlos. Sa gitna ng katahimikan, itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi upang saktan si Carlos, kundi upang ipakita ang isang lumang singsing na nakasuot pa rin sa kanyang maliit na daliri. Ang singsing ng kanilang kasal. Sa isang dahan-dahang galaw, hinugot niya ang singsing at ihinagis ito sa loob ng baso ng sampan ni Carlos na nakapatong sa mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng metal sa loob ng kristal ay tila ang huling tuldok sa kanilang relasyon. "Hindi ko sinira ang buhay niyo, Carlos. Kayo ang sumira sa sarili niyo nung pinili niyo ang kasinungalingan kaysa sa katapatan," ani Maribel. "Ngayong gabi, tinatapos ko na ang lahat ng utang ko sa pamilyang ito. Hindi na ako ang babaeng maaari mong apakan." Tumalikod si Maribel. Ang kanyang pulang bestido ay humahampas sa kanyang mga binti habang naglalakad siya palayo ng may taas noo. Ngunit ang kaganapan ay hindi pa natatapos doon. Sa sobrang kahihiyan at kawalan ng pag-asa, ang katinuan ni Carlos ay tila tuluyan ng bumigay. Nakita niya ang isang kutsilyong panggayat ng prutas sa ibabaw ng lamesa ng buffet. Sa isang iglap ng kabaliwan, dinampot niya ang kutsilyo. Ang kinang ng talim nito sa ilalim ng mga chandelier ay tila isang banta ng kamatayan. "Kung hindi ka magiging akin, walang pwedeng makinabang sa'yo." Ang galit na bulyaw ni Carlos. Sa bilis na hindi inaasahan ng sinuman, mabilis na tumakbo si Carlos patungo sa likuran ni Maribel. Ang kutsilyo ay itinaas niya ng mataas, handang itama sa likod ng babaeng minsan niyang ginawang basahan, ngunit ngayon ay naging kanyang pinakamatinding bangungot. Ang mga tao sa ballroom ay nagsimulang magsisigaw sa takot. Ang tunog ng pagtakbo ni Carlos at ang hiyaw ng mga panauhin ay tila naging isang malaking kaguluhan na bumalot sa buong silid. Ang bawat hininga sa loob ng ballroom ay tila napatid ng makita ng lahat ang mabilis na pagbulusok ni Carlos patungo kay Maribel. Ang talim ng kutsilyo ay kumikislap sa ilalim ng mga chandelier. Isang banta ng kamatayan mula sa isang lalaking nawalan na ng katinuan. Ngunit bago pa man madampi ng dulo ng kutsilyo ang pulang seda ng bestido ni Maribel, isang matatag na anino ang humarang sa pagitan nila. Si Gabriel, na tila isang matibay na pader na gawa sa bakal at paninindigan, ay mabilis na humarap at hinawakan ang pulso ni Carlos. Ang tunog ng pag-untog ng mga buto sa lakas ng pagkakahawak ni Gabriel ay tila isang babala sa lahat. Sa isang dahan-dahan, ngunit mapuwersang pagpihit, narinig ang tunog ng kutsilyong bumagsak at tumalbog sa makintab na sahig. Lumikha ng isang matinis na ingay na umalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan. "Tapos na ang pananakit mo sa kanya, Carlos." Ang malalim at nakapanghihilakbot na boses ni Gabriel. Walang bakas ng galit,
tanging isang malamig na awtoridad na nagpaliit sa pagkatao ni Carlos. Hindi nagtagal at bumukas ang malalaking pinto ng bulwagan. Ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos ng mga pulis sa marmol na sahig ay tila isang hatol na hindi na mababawi. Ang mga panauhin ay nagsimulang maghawi, nagbibigay daan sa mga awtoridad na kanina pa tinawagan ng mga investors na biktima ng panloloko ni Carlos. Mr. Carlos Ilustre, you are under arrest for multiple counts of estafa at falsification of public documents. Ang boses ng opisyal ay tila isang huling pako sa kabaong ng dangal ng pamilya Ilustre. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng emosyong na ngayon lamang lumalabas. Pinanood niya kung paano ikinandado ang mga posa sa mga kamay ni Carlos. Ang tunog ng pag-click ng bakal ay tila isang musika sa kanyang pandinig, ang tunog ng kanyang ganap na paglaya. Si Lara naman ay hindi rin nakatakas. Kasama si Marco ay dinala rin siya ng mga pulis para sa investigasyon ng pagnanakaw at panloloko. Maribel, patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Ang hiyaw ni Carlos habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at uhog. Wala na ang kayabangan. Tanging ang isang huling pagsamo ng isang talunan. Hindi siya nilingon ni Maribel. Sa halip naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Halika na. Hindi ka na nararapat sa lugar na ito, bulong ni Gabriel. Naglakad sila palabas ng hotel. Ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa mukha ni Maribel. Tila ba ito ang unang pagkakataon na nakahinga siya ng maluwag sa loob ng 10 taon. Ang bawat hakbang niya palayo sa hotel ay tila pagtanggal ng isang mabigat na sako ng buhangin mula sa kanyang likuran. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, ang katahimikan ay naging isang kaibigan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang pag-ikot ng mga gulong sa basang kalsada. Nakatitig lang si Maribel sa labas, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing naglalaho sa dilim. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Maribel habang ang isa niyang kamay ay nasa manibela. Maingat niyang pinisil ang mga daliri ng babae. Lahat ng sugat, Maribel, ay may panahon ng paghilom. Ngayong gabi, nagsimula na ang sa iyo. Nang makarating sila sa harap ng bahay kung saan naroon din ang tiyemban, napatigil ang sasakyan. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Sa loob ng sasakyan, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang muka at nag-iwan ng isang banayad na halik sa noo ni Maribel. Ang halik na yon ay hindi puno ng pagnanasa, kundi puno ng paggalang at isang pangako na hinding-hindi na niya hahayaang may manakit muli sa babaeng ito. Lam toklam, mo'y trinket tukroy, ang pabulong na sabi ni Gabriel. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Nang bumaba sila ng sasakyan at maglakad patungo sa pinto, napatigil si Maribel. Sa gitna ng dilim, sa tapat mismo ng pintuan ng kanyang bagong buhay, may isang bong ng tao na nakaupo sa semento. Isang matandang babae na may gusot-gusot na damit. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay namumula sa labis na pag-iyak. Si Doña Carmen, ang dating mapagmataas na reyna ng mansyon, ay mukhang isang pulubing na walan ng direksyon sa gitna ng kadiliman. Nang makita si Maribel, pilit na tumayo ang matanda. Ang kanyang mga tuhod ay nanginig sa panghihina. Ang tunog ng pagluskos ng kanyang maruming gown sa semento ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak. Maribel, anak. Ang paos na tawag ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinahangin. Tulungan mo kami, ang anak ko. Si Carlos, ilabas mo siya sa kulungan. Ikaw lang ang may pera. Ikaw lang ang makapagliligtas sa amin. Napatitig si Maribel sa matandang babaeng minsan ay naging kanyang bangungot. Ang mga mata ni Doña Carmen na dati ay puno ng pandidiri, ngayon ay puno na lamang ng desperasyon
at isang huling pagtatangka na gamitin ang damdamin ni Maribel. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila nanunuot sa bawat himaymay ng balat ni Maribel habang nakatitig sa matandang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Ang anyo ni Doña Carmen ay malayo na sa mapagmataas na reynang nakilala niya sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mamahaling gown ay punit-punit na sa dulo at ang kanyang mga mata ay tila 2 malalim na balon ng desperasyon. Walang bakas ng tunay na pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging ang takot na mawala ang lahat ng kanyang luho at ang kanyang tanging anak. Maribel, nakikiusap ako. Ang gumaralgal na boses ni Doña Carmen, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang laylayan ng pulang bestido ni Maribel. Isipin mo ang lahat ng tulong na ibinigay namin sa iyo. Noong mamatay ang nanay mo, kami ang nagbayad ng lahat ng bill sa ospital. Kami ang naglibing sa kanya. Utang mo sa amin ang buhay ng pamilya mo. Hindi mo ba kayang ibalik ang utang na loob na yon ngayong kailangan kami ni Carlos? Ang pagbanggit sa kanyang yumaong ina ay tila isang matalim na aspil na tumusok sa puso ni Maribel. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas. Ang araw na kailangan niyang isuko ang kanyang pangarap upang magpakasal kay Carlos kapalit ng pambayad sa gamot ng kanyang ina. Iyon ang kadenang ginamit ng pamilya Ilustre upang gawin siyang alipin sa loob ng 1 dekada. Dahan-dahang humakbang paatras si Maribel. Binabawi ang kanyang damit mula sa maruruming kamay ni Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay nanatiling kasing tigas ng semento, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang huling pagpapasya. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Mama, ay matagal ko nang binayaran ng 10 taon ng aking buhay. Binayaran ko yan ng bawat sampal, bawat pangungutya, at bawat gabing umiyak ako dahil pinaramdam niyo sa aking wala akong kwenta. Kinuha ni Maribel ang kanyang checkbook mula sa kanyang pouch. Ang tunog ng paggasgas ng pluma sa papel ay mabilis at tiyak sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isinulat niya ang eksaktong halaga ng hospital bill ng kanyang ina mula sa nakaraang dekada, pati na ang interes nito kasi sa inflation. Inabot niya ang piraso ng papel sa nanginginig na kamay ng matanda. Narito ang pambayad sa ospital ng nanay ko, kasama ang lahat ng gastos sa libing na palagi niyong isinusumbat. Ang malamig na sabi ni Maribel. Mula sa sandaling ito, wala na akong utang sa inyo at wala na rin kayong karapatang tawagin akong anak. Ang Maribel na naging basahan niyo ay patay na. Umalis na kayo. Sa isang dahan-dahan ngunit mariing pagtulak, isinara ni Maribel ang dambuhalang pintong kahoy ng kanyang bagong tahanan. Ang tunog ng paglapat ng trangka ay tila ang huling tuldok sa isang mahaba at madilim na kabanata ng kanyang buhay. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang init ng isang yakap mula sa kanyang likuran, si Gabriel. Tapos na, Maribel. Wala na ang mga anino ng kahapon. Bulong ni Gabriel. Ang kanyang presensya ay tila isang kuta na nagbibigay ng proteksyon at kapayapaan. Naglakad si Maribel patungo sa banyo. Binuksan niya ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay. Pinanood niya ang mga bakas ng harina at dumi ng gabi na unti-unting inaanod patungo sa lababo. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya ang isang babaeng hindi na natatakot sa bukas. Ang bawat bitak sa kanyang kaluluwa ay nagsisimula na ring mapunan ng liwanag. Nabalik ang sigla sa loob ng bahay nang bumukas ang pinto ng silid at lumabas ang maliit na si Maya na tila bagong gising at kinukuskus pa ang kanyang mga mata. Nang makita ng bata si Maribel, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumakbo ang bata at yumakap ng mahigpit sa mga binti ni Maribel. Mama, bakit po ang tagal nyo? Sabi niyo po, gagawa tayo ng cake bukas? Ang inosenteng tanong ni Maya. Ang salitang mama na lumabas sa bibig ng bata ay tila isang himig na nagpahinto sa mundo ni Maribel. Isang mainit na luha ng kaligayahan
ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Binuhat niya ang bata at hinalikan ito sa noo. Nararamdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Hindi sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aaruga. O anak, bukas, gagawa tayo ng pinakamasarap na cake sa buong mundo. Sagot ni Maribel habang nakatingin kay Gabriel na nakangiti sa kanila mula sa pintuan. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang sikat ng araw na tumatama sa mga luntiang halaman sa harap ng bagong gawang gusali ng Laya Center ay tila isang banal na basbas. Ang amoy ng sariwang kape at bagong lutong pandesal ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa paligid. Lumilikha ng isang kapaligirang puno ng buhay at pag-asa. Dito, sa loob ng silid na ito, hindi lamang mga tinapay ang binubuo, kundi pati na rin ang mga pangarap ng mga kababaihang dumanas ng sugat sa kanilang sariling mga tahanan. Nakatayo si Maribel sa harap ng mahabang lamesa. Suot ang kanyang puting apron. Maingat niyang itinatama ang pagmasa ng harina ng isang babaeng kamakailan lamang ay lumisan sa isang mapanakit na relasyon. Ang bawat galaw ng mga kamay ni Maribel ay puno ng pasensya at pag-unawa. Para sa kanya, ang bawat tinapay na kanilang ginagawa ay simbolo ng muling pagkabuo ng kanilang sarili. Lagi mong tatandaan, mahinahong sabi ni Maribel sa kanyang estudyante habang ang kanilang mga kamay ay nababalutan ng puting harina. Ang halaga mo ay hindi nasusukat sa sasabihin ng ibang tao o sa mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Ang halaga mo ay nagmumula sa katapangan mong bumangon at simulan muli ang iyong buhay. Napatigil ang lahat nang marinig ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Gabriel, dala ang isang maliit na buke ng mga bulaklak ng kape, ang paborito ni Maribel. Kasunod niya si Maya na ngayon ay masigla nang naglalakad at may bitbit na mga aklat para sa kanilang munting library. Ang tingin na ipinukol ni Gabriel kay Maribel ay hindi nagbago sa loob ng isang taon. Puno pa rin ito ng paghanga, respeto, at isang malalim na pag-ibig na naghilom sa lahat ng kanyang mga bitak. Sa gitna ng kanilang munting selebrasyon, sandaling napatingin si Maribel sa isang lumang dyaryo na nakapatong sa gilid. Isang maliit na balita, doon ang nagpahayag ng hatol sa mga ilustre. Si Carlos ay mananatili sa kulungan ng mahabang panahon dahil sa mas malalim pang mga anomalya sa pananalapi na natuklasan ng mga awtoridad. Si Doña Carmen naman ay nababalitang naninirahan sa isang maliit na barong-barong sa labas ng lungsod, mag-isa at namumuhay sa ilalim ng anino ng kanyang sariling kayabangan. Tinanong ni Maribel ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya sila? Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Ang patawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang lahat o naging tama ang ginawa nila. Ang patawad para kay Maribel ay ang pagbitiw sa kadena ng puot na dating gumagapos sa kanya. Hindi na siya nagagalit kapag naririnig ang kanilang pangalan. Sa halip, nakakaramdam siya ng isang malalim na katahimikan. Malaya na siya at iyon ang pinakamahalagang katarungan. Habang nag-aayos sila ng mga kagamitan, naramdaman ni Maribel ang isang bahagyang hilo at ang pamilyar na pagbaliktad ng kanyang sikmura. Napahawak siya sa gilid ng lamesa. Mabilis na lumapit si Gabriel. Ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalala. Maribel, okay ka lang ba? Masyado ka na yata nagpapakapagod. Ang mahinahong boses ni Gabriel habang inaalalayan siyang maupo. Ngumiti si Maribel, isang ngiting may halong gulat at isang hindi maipaliwanag na saya. Tumingin siya sa kanyang asawa at dahan-dahang kinuha ang kamay nito upang ipatong sa kanyang tiyan. Ang milagro na sinasabi ng mga doktor na imposibleng mangyari, ang supling na sinasabing hinding-hindi niya masisilayan, ay dahan-dahan nang nagigiit ng buhay sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang butil ng luha ang pumatak sa pisngi ni Gabriel nang mapagtanto ang kahulugan ng tingin ni Maribel.
Hinila niya ang asawa sa isang mahigpit, ngunit maingat na yakap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangungutya ng nakaraan, ang bawat salitang baog, at ang bawat luhang pumatak sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng nabaon sa limot. Ang buhay ni Maribel ay tila isang tinapay na dumaan sa matinding init ng horno, ngunit sa halip na masunog, ito ay lumabas na mas matatag, mas mabango, at mas masarap. Natagpuan niya ang tunay na binyen sa piling ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong nakikinig sa kanyang kwento ay simple lamang. Huwag mong hayaang tukuyin ng ibang tao ang iyong kapalaran. Ang bawat sugat ay may layunin, at ang bawat dulo ay simula lamang ng isang mas magandang kabanata. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi kailanman mananakit. Ito ay magbibigay ng pakpak upang ikaw ay makalipad patungo sa iyong tunay na laya. Nakatayo silang tatlo sa harap ng bintana habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay puno ng kulay kahel at lila. Isang paalala na kahit ang pinakamahabang araw ay may magandang pagtatapos. Hawak ni Maribel ang kamay ni Gabriel sa isang panig at ang kamay ni Maya sa kabila. Sa gitna ng katahimikan at init ng kanilang pagsasama, naramdaman niya ang ganap na katuparan.